Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong issue between Representative Percy Sendanya at Senator Bato de la Rosa. Ito po yung latest mga kababayan. Nag-sorry po si Bato de la Rosa kay Sendanya dahil sa kanyang mga sinabing offensive comments. Okay, backtrack muna tayo mga kababayan. Balik tayo dun sa talaga nangyari. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng press conference si Sara Duterte. At doon sa press conference si Sara Duterte, nung kanyang reaksyon doon sa kanyang pagkaka-impeach, may nasabi si BP, sabi ni BP, ang impeachment daw o ang iwanan ka ng jowa mo ay mas masakit pa kaysa ikaw ay ma-impeach. So ayun po yung sinabi ni Sara Duterte. Kaya nag-react naman itong si Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List, nang sabi niya, ate, sabi niya gano'n, Madam Vice President, ito pong usapin na ito ay hindi lang po usapin ng jowa-jowaan. Ito po ay public accountability. Ayun po yung sabi ni Sendanya. So sabi niya, parang sinasabi niya na, huwag mo ikumpara sa pag-ibig yan. Iba po talaga yan, magkaiba yan. So dahil nga nag-react si Percy Sendanya dyan sa sinabi ni Sara Duterte, ito naman si Bato de la Rosa, nakisali sa usapan. Nakimarites na rin mga kababayan at nakigulo na rin sa usapan. At sabi ni Bato de la Rosa, ikaw Percy Sendanya, hindi ko alam kung sino sumapak ng mukha mo kaya tumabingi. Gagawin ko sa'yo pag nakita kita o punta ka dito para masunto ko yung kabila para pumantay. O yun ang sabi ni Bato de la Rosa. So doon sa sinabi ni Bato de la Rosa, marami po talagang na tawag dito na offend mga kababayan. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na PWD. Yung mga kababayan natin na dumadaan sa health problems, sa mga pagsubok sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan. Kasi po, kaya pala, tabingi ang mukha. Ito, basahin natin dito sa ating screen. No? Sabi niya, ni Percy Sendanya, tabingi ang mukha ko dahil ang baklang iwi na ito ay stroke survivor. Yakap na maigpit sa mga kapwa ko stroke survivor. Tama yung sinabi ko na bakit nagkaganon yung mukha niya, baka ito ay na-stroke. So tama nga yung aking sinabi na na-stroke pala itong si Congressman Percy Sendanya. Kaya tumabingi yung mukha. Ganun po usually kapag na-stroke yung mga tao, tumatabingi po yung mukha, nagingiwi. So ganun po yung nangyari. Siya pala ay isang stroke survivor. Kaya ito si De La Rosa, imbis na ang issue ang talakayin, ang ginawa niya yung physical appearance si Sendanya ang pinagdiskitahan. Saan ka nakita ng senator na dapat ang issue, ang pinag-uusapan hindi yung physical appearance? Kala mo naman napaka-pogi mo. Pogi ka ba? Senator Bato de la Rosa? Kung magsalita ka parang pogi-pogi mo at kung makapanlait ka ng kapwa mo, wagas. O, sabi niya, punta ka dito para sapakin kita para magpantay yung mukha mo kasi tabingi Ayun po yung sinabi ni Bato de la Rosa. Ngayon, eto na. Marami po kasing mga health practitioners, health advocates ang nag-react sa sinabi ni Bato de la Rosa. Nag-react din po dyan si former Senator Leila de Lima. At marami pang sa ating mga kababayan, ang iba nga nananawagan na matanggal to sa Senado Dahil hindi dapat sa Senado, wala dapat miyembro ng Senado na ganito kabastos. Wala dapat sa Senado, hindi dapat ginagawa ng isang senador ang pambabastos sa mga PWD so dumadaan sa pagsubok sa kanilang kalusugan. Dapat ikaw ay maging halimbawa sa mga Pilipino, sa mga kabataan. Pero itong ginawa ni Bato de la Rosa ay below the belt na itong mga kababayan at hindi po nagustuhan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya ito mga kababayan, nagsorry. Nagsorry po si Bato. Nagsorry. Pero ito mga kababayan nagsorry siya pero parang parang hindi yung taos puso. Hindi po talaga taos sa kalooban yung kanyang pagsisisi at paghihingi ng sorry. Kasi mga kababayan, tingnan ninyo ito. Ito yung sabi niya.
Ito, Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, the past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanawans at ibang Cebuano-speaking people. Maraming nagalit at dahil sa nag-emphasize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. Ito siguro sinasabi niya maraming nagalit dun sa impeachment ni Sara Duterte. So dahil sa impeachment ni Sara Duterte, marami nang nagalit ng mga Mindanawans at ilang Cebuano-speaking people, kaya nag-emphasize daw siya at sa galit niya nakapagbitaw siya ng salita na hindi maganda. So dito pa lang makikita natin na naghahanap na naman siya ng masisisi. Sinisisi niya etong mga tao. Lang naman ako naki-emphasize lang ako doon sa mga tao kasi nagalit sila Nagalit na rin ako. Sira ulo pala to. Dahil daw nagalit yung mga taga Mindanao at yung mga Cebuano-speaking people, nagalit na rin siya. Anong klaseng katukwiran meron to si Bato de la Rosa? Kaya daw siya nakapagsalita ng hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba dahil nag-emphasize ako sa kanila. Sa galit nila. Kaya nagalit na rin ako. Kahit kailan talaga walang sariling paninindigan nito si Bato Wala. Porke ba sila nagalit? Porke nagalit yung mga taga Mindanao, nagalit yung ilang Cebuano-speaking people, magagalit ka na rin? Wala ka ba talaga sariling paninindigan? Talaga bang wala na kami makikita sa iyong maayos? Kasi una pa lang, simula pa lang na ikaw naging senador, ang iyong paninindigan ay base sa paninindigan ng iyong partido. Hindi ka nanindigan sa sarili mo. Puro partido, puro Duterte ang sinasabi mo. Kaya daw siya nakapagsalita kay Sendanya kasi nga raw nagalit yung mga tao. At dahil nagalit yung mga tao, nagalit na din siya. Sira ulo. Wala ka naman talagang paninindigan, Mr. Bato de la Rosa. At susunod-sunod ka lang dun sa mga nangyayari. Dahil nakita mo nga nagagalit ka na rin. Pag ganito, ilaglag nyo na to mga kababayan. Huwag nyo bibigyan ng pagkakataon ng ganitong klase mga tao na nadadala ng emosyon ng ibang tao. Dapat kaya mo kontrolin ang sarili mo. Iba ka kumbaga senator ka Senator ka na anong ginagawa mo? Sunod-sunuran ka? Ikaw ay nagagalit dahil nagalit yung ibang tao. Wala kang kwenta, wala kang sariling paninindigan. O kaya sabi niya, I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture. My apologies to Congressman Percy Sendanya for my offensive comments on his person. I wish him good health. I make no excuses and I take full responsibility for the hurt my words have caused. O yan po yung sabi ni Bato de la Rosa. Humingi siya ng sorry kung ano man ang nasabi niya. At wish him good health. Wish him good health. Gusto mo nga sapakin para pumunta yung mukha. At iba na sinabi niya. Wala daw siyang excuse na I make no excuses and I take full responsibility. Full responsibility ba yung sinasabi mo? Una pa lang ng sentence ng paragraph mo. Sinasabi mo na ikaw ay nagalit dahil maraming nagalit nung na-impeach si Sara Duterte. Ano ba naman yung Bato de la Rosa? Hanggang ngayon matatapos ang termino mo, wala ka pa rin paninindigan sa sarili mo. Di ba? Simula na nagsimula ka, puro partido, puro Duterte ang sinusunod mo. Hanggang ngayon magtatapos na termino mo. Ganun pa rin. Hindi pa rin sarili paninindigan mo. Ang paninindigan mo ay base doon sa ibang tao. Doon sa mga Mindanawans. Kasi sabi niyo, kasi mabigat na masyado ang nararamdaman ng mga Pilipino, especially mga taga Mindanao. Pati yung mga Cebuano-speaking people, nagalit sila. Kaya nagalit na rin ako. Sira ulo. Putik yan. Hanggang ngayon talaga mga kababayan, wala pa rin sariling paninindigan na itong si Bato de la Rosa. At ito, magsusorry ka na lang dahil sa ginawa mo, sa pambabastos mo. Ngayon, ito pa, yung umpisa ng paragraph mo, parang isinisisi mo pa sa ibang tao. Tapos sabi mo, take full responsibility. Dapat naman talaga, ikaw ay managot. Dapat nga, tanggalin ka niya sa Senado
Yung panawagan ng isa nating kababayan dapat dito sa tawag dito sa Ombudsman at sa Senate, dapat tingnan ninyo. Dapat mareklamo sa Ethics Committee. At managot kung ano man ang dapat niyang pagpanagutan dito sa pambabastos sa isang congressman na kasama niya sa Kongreso. Paano na lang kung kami mga maliliit na mamamayan, mga ordinaryong Pilipino, di mas lalo na kung ang congressman kaya mong bastos-bastusin, insultuhin, i-ridicule, edi mas lalo na kami mga simpleng mamamayan lamang. Di ba? Kaya eto si Bato de la Rosa talaga mga kababayan, bagamat nagsorry, hindi pa rin ako natutuwa dito sa Tulonges na to. Kasi ang dami po mga kababayan na mga health advocates talaga nagalit. Dahil sa sinabi ni Bato, ang dami ng issue na ito. Hinayupak na to. Dapat talaga to, wag niyo nang pagbigyan to ng pagkakataon na mabalik niya sa Senado. Wala po talaga sa ayos ito. Ang dami pong mga health advocates ang nagalit. Ang dami pong mga hindi po siya nagsusorry dahil talagang gusto niya, kumbaga nagsusorry siya kasi nakita niya maraming nagalit eh. Maraming nagalit sa kanya. Eto, nagsalita na naman tuloy si Percy. Sasapakin daw ako ng isang senador, ang tapang naman ni Koya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China WPS at sa pagharap sa ICC. O baka naman iiyak na naman siya ng crocodile tears at kakaripas ng takbo gaya ng pagtakbo niya noon sa hawak niyang paputok. So yan mga kababayan, yung mga patutsadahan nila. Pero maling-mali talaga yon. Yung masyado mong niredicule, masyado mong ininsulto, binastos yung pagkatao ng isang congressman. Pero mo, pati ba naman yung disability? Ano pala to? Stroke survivor si Congressman Percy Sendanya. Tapos, ganun ang sasabihin mo, Bato de la Rosa. Wala ka talagang kwenta. Pasensya na po, sir. Pero ikaw po ang gumagawa ng mga bagay para magalit sa inyo ang taong bayan. Hindi naman po kami naninira sa inyo. Pero kayo mismo, kayong gumagawa, kayo nagsasalita, kayo ang kumikilos para magalit sa inyo ang taong bayan. Tapos hihingi ka ng sorry. Pero hindi naman taos o ano tawag doon. Hindi siya sa kalooban mo. Parang plastic lang. Nako, Bato de la Rosa. So ayan po, ay yung ating update. Humingi po ng sorry kuno si Bato de la Rosa dito kay Sendanya. At kaya naman daw niya nasabi yon kasi nagalit na yung mga taga Mindanao. Kaya nagalit na din daw siya. Tingnan mo kung anong klaseng katakwiran meron to. At napilitan ito, mga kababayan, napilitan mag-sorry ito. Kasi nga marami nagalit sa kanya mga health advocates, mga biktima ng stroke. Alam niyo sa totoo lang, Mr. Bato de la Rosa, pasalamat ka. Maganda yung kalusugan mo. Pero ingat-ingat ka, malapit-lapit ka na rin. Kasi, alam mo, dapat, ito si Bato de la Rosa, dapat nag-mumuni-muni eh. Kasi kung totoo na yung helicopter na bumagsak, sakay siya bago bumagsak, dapat mag-isip-isip na siya eh. Sa totoo lang, binibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magbago, na itama yung mali. Pero sa ginagawa niya, mas lalo siyang nagiging demonyo tuloy. Mas lalo nagiging masama eh. At pati ba naman yung physical appearance sa isang tao na stroke survivor, pagtatawanan mo at gagawin mong biro at sasapakin mo para pumantay yung muka. Masyado ng below the belt yan. At baka singiling ka ng Diyos sa ginagawa mo. Hindi natin alam, baka pag sunod na pagsakay mo, so may mag-crash na, kasama ka. Hindi naman natin pinapanalangin yun. Ang sinasabi lang natin, dapat ito si Bato de la Rosa, magmuni-muni na. Nabigyan ka ng pangalawang buhay, nailigtas ka doon sa helicopter crash, hindi ka nasama. Hindi ka pa ba natutuwa at dapat magsalamat sa Diyos at humingi ng tawad sa mga kasalanan mo? Hindi mo ba napansin na signed yun? Nang ikaw ay, teka, Bato de la Rosa, isipin mo muna, mag-isip ka muna. Wala lang, talagang manghid ka. At nakapagsabi ka pa ng ganitong salita. Delikado ka, Bato. So, yun lang po mga kababayan ang update natin kay Bato de la Rosa. At paalala kong muli, kapag ganito po ang mga taong tumatakbo dyan po sa isang posisyon sa ating gobyerno, lalong-lalo na senador, mukhang hindi siya qualified mga kababayan.
hindi po siya qualified dahil unang-una wala sariling paninindigan. Ang kanyang paninindigan ay nakabase sa paninindigan ng iba. At ang kanyang pinaglilingkuran ay hindi po ang taong bayan, kundi itong kanyang mga idol na mga Duterte. At ang kanyang loyalty ay hindi po sa bansa, kundi loyalty po sa kanyang partido. Kaya po si Bato de la Rosa, kaya muli paalala ko, wag na wag po natin bibigyan ng pagkakataong itong maibalik sa Senado. Kawawa po ang ating bansa kapag naibalik po ito sa Senado. Haharangin lang po nito ang dapat harangin, katulad ng impeachment ni Sara Duterte. Hindi po siya nandyan para maglingkod sa taong bayan. Alright, so yun lang po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.